Ang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Sol ay bumukas na tila isang higanting bibig, dahan-dahan at walang ingay, handang lamunin kung sino man ang maglakas loob na pumasok. Para kay Liwayway di Makulangan, iyon ang pakiramdam niya. Kinakain ng isang mundong hindi para sa kanya. Habang marahang umuusad ang sinasakyan niyang tricycle sa loob ng malawak na lupain, hindi niya mapigilang mamangha sa nagtataasang mga puno ng akasya na nakahilera sa magkabilang gilid ng daan, na para bang mga sundalong bumabati sa kanyang pagdating. Ngunit ang paghanga ay agad na palitan ng panlalamig ng matanaw niya ang mansyon. Malaki ito, mas malaki pa sa simbahan sa kanilang baryo, at puting-puti ang pintura na halos nakakasilaw sa sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng pangalan nitong Hacienda del Sol, walang bakas ng init o saya sa lugar. Tila ito isang magandang puntod, maringal sa labas ngunit malamig at malungkot sa loob. Hanggang dito na lang po, ma'am, sabi ng driver ng tricycle. Baka sa boses nito ang pag-aatubili na lumapit pa. Bumaba si Liwayway. Bitbit ang kanyang luma ngunit malinis na bag. Ang bawat hakbang niya, palapit sa malaking pinto na gawa sa nara, ay parang may bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ang nagbukas ng pinto ay isang matandang mayordoma na may salubong na mga kilay. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Liwayway ang pagnanais na pagpagan ng kanyang bestidang suot. "Ikaw ba si Liwayway di Makulangan?" Tanong ng matanda. Matigas ang boses. "Opo, ako ko nga po," sagot niya, sinubukang ngumiti. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyor Alon." Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan niya. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa kalinisan, ngunit ang bawat yabag nila ay lumilikha ng aling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. Walang mga larawan sa dingding, walang mga bulaklak sa florera, tanging ang malalamig at mamahaling mga muebles na tila hindi pa nauupuan kailanman. Dinala siya sa isang malawak na opisina kung saan isang lalaki ang nakatalikod sa kanila, nakatingin sa malaking bintanang salamin. Natanaw ang hardin sa likod. Kahit nakatalikod, baka sa tindig nito ang kapangyarihan at kalungkutan. "Senyorito, narito na po ang bagong tagapag-alaga," anunsyo ng mayordoma. Dahan-dahan itong humarap. Si Alon Marco de Villa. Nakita na ni Liwayway ang larawan nito sa dyaryo noon. Isang matagumpay at binatang byudo. Ngunit iba sa personal. Ang kanyang mga mata ay madilim. Walang emosyon, na tila ba may isang pader na nakaharang sa sinumang susubukang pumasok sa kanyang mundo. "Ikaw si Liwayway," sabi nito, hindi isang tanong kundi isang paglalahad. Tiningnan siya nito na para bang isa lamang siyang bagay na kailangan niyang suriin. "Nakalagay sa papeles mo na may karanasan ka sa nursery?" "Opo, senyor. Nagtrabaho po ako sa isang daycare center sa probinsya namin." Mahinang sagot ni Liwayway. "Hindi ito daycare center." Mabilis na putol ni Alon. "3 bata ang aalagaan mo. Kambal, ulila. Ayoko ng gulo. Ayoko ng ingay. Gawin mo lang ang trabaho mo at manatili ka sa lugar mo. Maliwanag?" Tumango si Liwayway. Ramdam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. "Maliwanag po, senyor." Pagkatapos noon, dinala siya ng mayordoma sa isang silid sa ikalawang palapag. Doon, sa gitna ng malawak na kwarto, tahimik na naglalaro ang 3 batang magkakamukha. Isang batang babae ang nag-aayos ng mga manika, isang batang lalaki ang nagbabasa ng libro, at isa pang batang babae na nakaupo sa tabi ng bintana, tila may malalim na iniisip. Sila si Sinag, Pag-asa at si Hiraya, sabi ng mayordoma.
Huwag mo silang masyadong kausapin kung hindi kailangan. Hindi sila sanay sa mga bagong muka. Naiwan si Liwayway kasama ang mga bata. Sinubukan niyang ngumiti. Kumusta kayo? Walang sumagot. Si Sinag ay yumuko lamang sa kanyang mga manika. Si Pag-asa ay nagkunwaring mas abala sa kanyang libro. Si Hiraya naman ay nanatiling nakatingin sa labas, ang mga mata ay malungkot. Naramdaman ni Liwayway ang kirot sa kanyang puso. Ang mga batang ito, sa kabila ng karangyaan ay mas malungkot pa sa mga batang lansangan na nakikita niya. Sa pagdaan ng mga oras, ganun ang naging eksena. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng kanyang mga yabag. Sa labas, ang dating maaliwalas na langit ay nagsimulang kulimanlim. Nagdilim ang paligid at ang unang patak ng ulan ay tumama sa salamin ng bintana. At pagkatapos ang ulan ay naging isang malakas na unos. Kumidlat na sinundan ng isang nakatutulig na kulog. Bigla, ang lahat ay nagdilim. Nawalan ng kuryente. Narinig ni Liwayway ang mahihinang hikbi. Sa tulong ng liwanag mula sa kidlat, nakita niya ang tatlong bata na magkakayakap sa isang sulok, nanginginig sa takot. Agad siyang lumapit. Hinahanap ang kanyang cellphone para gamiting ilaw. Huwag kayong matakot. Nandito lang si Ate Liway. Sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Ngunit sa gitna ng dilim at ugong ng hangin, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang tunog na pamilyar sa kanya. Isang tunog na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa kaba. Isang paghabol sa hininga. Itinutok niya ang ilaw ng cellphone kay Hiraya. Ang maliit na bata ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At ang bawat paghinga niya ay may kasamang tila sipol na tutunog. Hinihika siya. At malubha ito. Hiraya, nasaan ang nebulizer mo? Ang gamot mo? Nagpapanik na tanong ni Liwayway. Umiling lang si Sinag, umiiyak. Nasa kwarto ni Tito Alon. Nagulantang si Liwayway. Walang oras. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito mula sa labas. Siguro ay kagagawan ng mayordoma para hindi makalabas ang mga bata. Sinigawan niya ang pangalan ni Senyor Alon at ng mayordoma, ngunit ang sigaw niya ay nilalamon ng lakas ng ulan at hangin. Tiningnan niya si Hiraya. Nagsisimula ng mangitim ang mga labi nito. Walang ibang paraan. Binuhat niya ang bata. Makinig ka sa akin, Hiraya. Makinig ka kay ate. Huminga ka kasabay ko. Sabi niya, kahit na ang sarili niyang puso ay kumakarera sa takot. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa first aid training. Inupo niya ang bata sa paraang magiging mas madali itong huminga. Hinimas niya ang likod nito, pilit na pinapakalma. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang buhay ng bata ay nasa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, hindi para sa sarili, kundi para sa kaawa-awang bata. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto at ito ay bumukas. Si Alon, basang-basa sa ulan, na may hawak na emergency light. Ang mukha niya ay puno ng galit at pag-aalala. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Sa sahig, sa liwanag ng emergency light, nakaupo si Liwayway, yakap-yakap ang nanginginig na si Hiraya. Dahan-dahan, ang paghinga ng bata ay nagsisimulang kumalma. Ang nakakatakot na sipol ay napapalitan na ng normal na paghinga. Nakatayo lang doon si Alon, hindi makagalaw. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito ng isang emosyon na hindi kayang pangalanan. Dahan-dahang inangat ni Liwayway ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno pa rin ng bakas ng luha at takot ay sinalubong ang mga mata ni Alon. Isang nakabibinging katatahimikan
ang namagitan sa kanila, mas malakas pa kaysa sa unos na nagwawala sa labas. Ang katahimikan na namagitan sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa bigat ng yakap ni Liwayway kay Hiraya. Para kay Alon, ang eksenang nasa harap niya ay isang palaisipan. Dumating siya na ang inaasahan ay kaguluhan. Isang palpak na tagapag-alaga na hindi alam ang gagawin. Ngunit ang nakita niya ay kapayapaan sa gitna ng uno. Nakita niya ang babaeng iyon, na may mga bakas pa ng luha sa pisngi, na nagbigay ng kaligtasan sa isa sa mga batang ipinagkatiwala sa kanya. Agad siyang kumilos, itinaboy ang pagkalito sa kanyang isipan. Kinuha niya si Hiraya mula sa mga bisig ni Liwayway. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng dati nitong malamig na maskara. Dalhin mo ang emergency light. Sumunod ka sa akin. Utos niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon, na parabang walang nangyari. Dinala nila si Hiraya sa silid nito, kung saan agad na isinagawa ang pag-nebulize. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng makina at ang patuloy na buhos ng ulan sa labas ang maririnig. Pinanood ni Alon si Liwayway habang marahan itong hinihimas ang likod ng bata, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Mayroong isang likas na kalinga sa bawat kilos nito, isang bagay na matagal nang nawala sa malamig na mansyong ito. Nang bumalik ang kuryente at dumating na ang doktor ng pamilya, nanatili si Liwayway sa isang sulok, tahimik na nakamasid. Nang sabihin ng doktor na ang mabilis na pag-aksyon ni Liwayway ang nagligtas sa bata mula sa mas malalang sitwasyon, hindi man lang lumingon si Alon. Ngunit sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang bahagyang pagtango ng babae, isang tahimik na pagkilala sa sarili na hindi nangangailangan ng papuri mula sa iba. Kinabukasan, sinubukan ni Alon na ibalik ang lahat sa dati. Pumasok siya sa kanyang opisina, hinarap ang mga papeles at numero na dati nagsisilbing kanyang kanlungan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga simbolo na walang kahulugan. Ang isip niya ay pabalik-balik sa imahe ni Liwayway sa sahig, yakap si Hiraya. Hindi niya mapigilan. Binuksan niya ang monitor ng security camera. Sa playroom, nakita niya si Liwayway, nakaupo sa sahig kasama ang mga bata. Hindi tulad ng dati na may distansya sa pagitan nila. Ngayon ay may kakaiba. Nakita niya kung paano marahang tinuruan ni Liwayway si Sinag na magsintas ng sapatos. Nakita niya kung paano tumabi si Pag-asa, ang pinakatahimik sa tatlo, at ipinakita ang librong binabasa nito. At nakita niya si Hiraya na nakahilig sa balikat ni Liwayway habang nagkukulay sila. Isang tahimik na simponya. Iyon ang nakikita niya. Isang himig na dahan-dahang pumupuno sa katahimikan ng kanyang tahanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Alon. Hindi niya ito mapangalanan, ngunit tila ito isang lamat sa pader na yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kinahapunan, ipinatawag niya si Liwayway sa opisina. Pumasok ito, may paggalang at kaunting pag-aalinlangan sa mga mata. Inilapag ni Alon ang isang makapal na sobre sa mesa. "Bonus," maikli niyang sabi, "para sa ginawa mo kagabi." Tiningnan ni Liwayway ang sobre, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng diretso. Walang bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. "Salamat po, Senyor Alon, pero hindi ko po matatanggap." Napakunot ang noo ni Alon. "Bakit? Kulang pa ba?" Umiling si Liwayway, isang maliit at magalang na pagiling. Hindi po sa ganoon. Ginawa ko lang po kung ano ang nararapat. Trabaho ko po na alagaan sila." Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng dignidad. Ang pagtanggi niyang yon ay isang sampal sa mundo ni Alon, kung saan ang lahat ay may katumbas na presyo. Nagulat siya sa pagkadama ng hiya at paghanga. "Gawin mo ang gusto mo," sabi na lang niya. Ibinaling ang tingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Isang senyales na tapos na ang usapan.
Nang hapon ding yon, isang mamahaling kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Silvania Rosales, ang kanyang pinsan. Nakabihis ito sa isang eleganteng damit at ang kanyang bawat kilos ay nagsusumigaw ng karangyaan. "Alon, pinsan!" Bati nito. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. "I heard what happened. Oh my gosh, I was so worried." Niyakap niya si Alon, ngunit ang mga mata nito ay abala sa paglilibot sa paligid na parabang sinusuri kung may nagbago. Dala niya ang mga mamahaling laruan para sa mga bata. Ngunit hindi tulad ni Liwayway, ang pakikitungo niya sa mga ito ay pilit at may pagkukunwari. Nakita niya si Liwayway na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera sa sala. Ngumiti si Silvania, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ah, ikaw siguro ang bagong yaya," sabi niya. Ang salitang yaya ay binigkas niya na may bahagyang diin, na parabang ito ay isang maruming salita. "Saan ka nga ulit galing, Hija? Taga-probinsya, di ba? You must be very grateful for this job." Napakabuti ng pinsan kong si Alon. Hindi sumagot si Liwayway. Ngumiti lamang ito ng tipid at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay tila maliliit, nakarayom, na tumutusok sa kanyang pagkatao. Habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, narinig niya ang pag-uusap nila sa sala. "You know, Alon," sabi ni Silvania sa isang nag-aalalang boses, "maganda ang kalooban mo, but you have to be careful. Mahirap magtiwala sa mga taong galing sa wala. They see all of this." Narinig ni Liwayway ang pagkumpas ng kamay nito na tumutukoy sa buong kabahayan at nag-iiba ang paningin nila. Tahimik na inilapag ni Liwayway ang tray ng juice sa isang gilid. Ang puso niya ay tila pinipiga. Hindi na siya nagpakita. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kusina, dala-dala ang bigat ng mga salitang narinig. Nakita ni Alon ang kanyang pag-alis. Nakita niya ang bahagyang pagyuko ng mga balikat nito bago ito tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Naramdaman ni Silvania na nakuha niya ang atensyon ni Alon. Lumapit siya, hinawakan ang braso nito, at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. "Pinsan, mag-ingat ka," sabi niya. Ang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Ang mga taong tulad niya, gagawin ang lahat para sa pera. Hindi sumagot si Alon, ngunit sa kanyang pagkatingin sa direksyon kung saan nawala si Liwayway, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang lamat sa pader na yelo sa kanyang puso ay nagsimulang pagdugtungin muli ng lason ng pagdududa. Ang mga salita ni Silvania ay tumatak sa isip ni Liwayway na parang mantsa na hindi matanggal. Ang mga taong tulad niya, gagawin ang lahat para sa pera. Sa bawat sulok ng mansyon, sa bawat kislap ng mga mamahaling gamit, naririnig niya ang alingaungaw ng mga salitang iyon. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang tatlong bata, ang kanilang mga mata na puno ng isang kalungkutang hindi dapat maranasan sa kanilang edad, nawawala ang lahat ng sakit. Sila ang kanyang dahilan. Sila ang kanyang kanlungan. Kaya't ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa kanila. Napansin niyang ang mundo ng mga bata ay umiikot lamang sa loob ng playroom, isang maganda, ngunit walang buhay na silid. Nagpasya siyang kailangan nilang maranasan ang maging bata. Isang hapon, habang abala si Alon sa opisina nito, dinala ni Liwayway ang mga bata sa malawak na hardin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, umupo siya sa damuhan. "Alam niyo ba ang larong nanay, tatay?" tanong niya. Ngumingiti. Umiling ang mga bata, ang mga mata nila ay puno ng kuryosidad. Sinimulan ni Liwayway na ituro ang simpleng laro ng palakpak. Sa una, nag-aalangan pa sila, ang kanilang mga galaw ay mabagal at hindi sabay-sabay. Ngunit nang makita nila ang determinasyon at saya sa mukha ni Liwayway,
Unti-unti silang nahawa. Unang tumawa si Sinag, isang tawang malutong at totoo. Sumunod si Hiraya, at kahit si Pag-asa na laging seryoso ay hindi napigilang ngumiti. Di nagtagal, ang hardin na dati pinaghaharian ng katahimikan ay napuno ng halakhakan. Ang tunog ng kanilang mga palakpak at tawanan ay umabot hanggang sa bintana ng opisina ni Alon. Napahinto ito sa kanyang ginagawa. Sa loob ng 1 taon, ngayon lang niya narinig ang ganoong tunog sa pamamahay na ito. Tunog ng buhay. Tunog ng saya. Sumilip siya sa bintana at nakita ang 4 na figura sa ilalim ng puno. At sa gitna niyon ay si Liwayway. Ang kanyang muka ay nagliliwanag. Mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Kinabukasan, habang nililinis ni Liwayway ang malawak na sala na bihirang gamitin, napansin niya ang isang malaking bagay na natatakpan ng puting tela sa isang sulok. Hinila niya ang takip at bumungad sa kanya ang isang grand piano na gawa sa itim at makintab na kahoy. May alikabok na ito, isang tanda na matagal na itong hindi nagagalaw. May kung anong humila sa kanya palapit dito. Hinaplos niya ang mga tiklado, at isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang kanyang ina, na tinuturuan siyang tumugtog ng isang lumang-lumang pyesa sa kanilang maliit na keyboard sa probinsya. Isang kundiman. Isang uyay. Umupo siya sa harap nito. Sa una, nag-aalangan pa ang kanyang mga daliri. Ngunit nang magsimula siyang tumipa, ang mga nota ay tila kusa nang dumaloy. Isang malungkot, ngunit mapayapang himig ang pumuno sa buong kabahayan. Ito ang kantang kinakanta ng kanyang ina para sa kanya kapag siya'y nalulungkot. Isang kantang nagsasabing, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may darating na umaga. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang musika ay naging paraan niya upang ilabas ang lahat ng kanyang pangungulila, ang lahat ng sakit at takot na kinikimkim niya sa loob ng mansyong yon. Hindi rin niya namalayan ang isang figura na nakatayo sa may pintuan ng sala. Nakatayo doon si Alon, tila isang estatwang hindi makagalaw. Ang bawat nota ng piyesa ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang himig na yon, imposible. Iyon ang paboritong piyesa ng kanyang yumaong asawa. Ang piyesa na tinutugtog nito sa piano na iyon sa tuwing gusto nitong pakalmahin ang kanyang isip. Ang kanyang muka, na laging walang emosyon, ay nagmistulang isang bukas na libro ng pighati. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Nakatingin kay Liwayway ngunit ang nakikita ay isang multo mula sa nakaraan. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap, at ang lahat ng sakit na sinubukan niyang ibaon ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Naramdaman ni Liwayway na may nakatingin sa kanya. Napahinto siya sa pagtugtog at lumingon. Nakita niya si Alon, at ang itsura nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito galit. Hindi ito pagkainis. Ito ay purong sakit. Senyor, bulong niya. Agad na tumayo na, para bang nahuli sa isang kasalanan. Papasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sumagot si Alon. Tinalikuran lang siya nito at naglakad paalis. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Naiwan si Liwayway na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagkalito at sa bigat ng emosyong nasaksihan niya. Ngunit hindi lang sila ang nakasaksi sa eksenang iyon. Mula sa pasilyo sa itaas, nakatayo si Silvania, nakatanaw sa lahat ng nangyari. Nakita niya ang pagtugtog ni Liwayway. Nakita niya ang reaksyon ni Alon. Nakita niya ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila sa pamamagitan ng isang malungkot na himig. Isang koneksyon na hindi niya kayang buuin kahit kailan.
Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya. Nang mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang mapanganib na apoy ang nagalab sa kanyang mga mata. Ang babaeng ito, ang hampas lupang ito, hindi lang niya inaagaw ang mga bata. Hindi lang niya inaagaw ang atensyon ng mga katulong. Inaagaw din niya ang nakaraan. Inaagaw niya ang nag-iisang bagay na nag-uugnay pa kay Alon sa yumaong asawa nito. Doon, sa dilim ng pasilyo, isang masamang plano ang nabuo sa isip ni Silvania. Isang plano na sisira hindi lang sa reputasyon ni Liwayway, kundi sa mismong kaluluwa nito. Kinabukasan, maagang gumising si Liwayway. Sinubukang kalimutan ang nangyari kahapon. Naghahanda siya ng almusal para sa mga bata nang isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang sigaw na puno ng pagkagulat at galit. Isang sigaw na nagmula sa silid ni Liwayway. Magnanakaw! Ang sigaw ay kay Silvania. Magnanakaw! May magnanakaw sa bahay na ito! Ang sigaw ni Silvania ay umalinggaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang basag na kampana. Ginising ang lahat at naghasik ng agarang kalituhan. Mula sa kusina, natarantang tumakbo si Liwayway paakyat ng hagdan. Kasunod ang mayordoma at ilan pang kasambahay. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang masamang kutob. Pagdating nila sa tapat ng kanyang silid, nakabukas na ang pinto. At sa loob, si Silvania nakatayo na may ekspresyon ng matinding pagkagulat at galit habang nakatingin sa nakabukas na aparador ni Liwayway. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Alon ay dumagundong mula sa likuran nila. Kalalabas lang nito mula sa kanyang silid. Bakas pa sa mukha ang pagkaistorbo. Lumingon si Silvania, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Nawawala, Alon. Nawawala ang alpiler ng yumaong asawa mo. Ang paborito niya, yung may perlas, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Nakita ko lang na bahagyang bukas ang pinto ng kwarto niya. Kaya sumilip ako. At ito ang nakita ko. Itinuro niya ang magulong laman ng aparador ni Liwayway, kung saan nakakalat ang iilang piraso ng damit nito. Naglakad si Alon papasok sa silid, ang kanyang muka ay isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tiningnan niya si Liwayway na nakatayo sa may pintuan, namumutla, at hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko alam. Wala akong alam dyan, senyor. Mahinang sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag ka nang magmaang-maangan. Bulyaw ni Silvania. Lumapit ito kay Liwayway, ang mga mata ay nanlilisik. Nakita kita kahapon. Nakita ko kung paano mo tinitigan ang mga alahas sa larawan ng asawa niya. May pagnanasa sa mga mata mo. Hindi totoo yan. Depensa ni Liwayway. Nangingilid na ang luha. Wala akong kinuha. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan sa likod. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagdududa. Ang iba naman ay may halong awa. Ramdam ni Liwayway ang kanilang mga mata na parang libu-libong dagom na tumutusok sa kanyang balat. Sige, kung wala kang tinatago, hahalughugin natin ang mga gamit mo. Hamon ni Silvania. Hindi na ito naghintay ng pahintulot. Pumasok ito sa silid at sinimulang kalkalin ang maliit na bag ni Liwayway na nakapatong sa kama. Walang nagawa si Liwayway, kundi manood. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ramdam niya ang pagbabalik ng dati niyang kahinaan. Ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang kalaban-laban. Ibinuhos ni Silvania ang lahat ng laman ng bag sa sahig. Isang suklay, isang maliit na pitaka na may kakarampot na barya, isang rosaryo, at isang nakatuping larawan ng kanyang mga magulang. At pagkatapos, mula sa isang maliit na bulsa sa gilid ng bag, isang bagay ang nahulog at gumulong sa sahig na marmol,
Gumagawa ng isang maliit ngunit napakalakas na tunog sa katahimikan. Isang alpiler na may puting perlas sa dulo. Huminto ang paghinga ng lahat. Ang alpiler ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng umaga, isang maliit na bagay na nagdadala ng napakabigat na paratang. "Ayan!" Sigaw ni Silvania. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. "Sinabi ko na sa'yo, Alon, isa siyang magnanakaw." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa alpiler. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan." Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Tumingin siya kay Alon. Naghahanap ng kahit kaunting bakas ng paniniwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang malamig at hindi matinag na pader ng pagdududa. "Paalisin mo na yan, Alon. Tumawag ka ng pulis." Giit ni Silvania. Dahan-dahang yumuko si Alon at pinulot ang alpiler. Tinitigan niya ito at sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang pamilyar na sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Ang sakit ng alaala. Ikinuyom niya ang kanyang palad sa paligid ng alpiler at humarap sa umiiyak na si Liwayway. "Sa opisina ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat na parang bato. "Ngayon din." Sa loob ng opisina, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Liwayway ay nakatayo sa gitna, nanginginig. Si Silvania ay nakatayo sa isang tabi, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Alon ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. "Ilang beses ko bang kailangang sabihin?" Sabi ni Liwayway, ang luha ay tuloy-tuloy na sa pagagos. "Wala po akong ninanakaw, senyor." "Sinungaling," sabat ni Silvania. "Nakita na ang ebidensya. Ano pa bang kailangan mong patunayan, Alon? Ang pamilya natin ang pinag-uusapan dito. Ang alaala ng asawa mo." Pinatahimik sila ni Alon sa isang kumpas ng kamay. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Liwayway. "Bigyan mo ako ng isang dahilan para paniwalaan ka," sabi niya. Ang boses ay malamig. "Isang dahilan. Paano siya makakapagbigay ng dahilan kung ang lahat ay laban sa kanya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang mundo mismo ay tila humahatol na sa kanya?" Habang ang lahat ay nakatuon sa kanila, isang maliit na ingay ang narinig mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Dahan-dahan, pumasok si Sinag. Ang kanyang maliit na muka ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Pag-asa na nasa likod niya. "Tito Alon." Nanginginig na sabi ni Sinag. "Sinag, bumalik kayo sa kwarto niyo." Mahinahon, ngunit maring sabi ni Alon. Ngunit umiling ang bata. "Hindi po, si Ate Liway po." Tumingin ito kay Liwayway. Pagkatapos ay kay Silvania. "Si Ate Liway po mabait. Si Tita Silvania po. Pumasok po siya sa kwarto ni Ate Liway kahapon, noong wala po si ate." Natigilan si Silvania. "Bata ka lang. Wala kang alam sa sinasabi mo." Ngunit nagpatuloy si Sinag. Ang boses ay mas lumalakas. "Nakita ko po." Dala-dala niya yung maliit niyang bag. Paglabas niya po, wala na. Ang simpleng salita ng isang bata. Yun lang. Ngunit sa katahimikan ng opisina, ito ay may bigat, na parang martilyo. Napalingon si Alon kay Silvania. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang pagkataranta sa mga mata nito bago niya ito mabilis na naitago sa likod ng galit. "Are you serious, Alon? Mas paniniwalaan mo ang isang bata kaysa sa akin, sa pinsan mo." Hindi sumagot si Alon. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa takot na mukha ni Silvania patungo sa puno ng luhang mukha ni Liwayway. Ang kanyang isip ay naglalabanan. Ang lohika laban sa isang damdamin na hindi niya maintindihan. Ang ebidensya laban sa sinseridad
na nakikita niya sa mga mata ng babaeng kaharap niya. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagod at pagkalito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. "Ako mismo ang mag-iimbestiga nito," sabi niya. Ang boses ay pinal at hindi na nagpapahintulot ng anumang argumento. "Hanggang sa malaman ko ang katotohanan, mananatili ka dito." Humarap siya sa pinto. "Pero hindi ka pwedeng lumabas ng iyong silid. Maliwanag?" Ang silid ni Liwayway ay naging kanyang kulungan. Ang apat na sulok nito ay tila unti-unting lumiliit, kumikitid, at nagnanakaw ng hanging kanyang nilalanghap sa labas ng bintana, ang hardin kung saan siya at ang mga bata ay nagtawanan. Ilang araw lamang ang nakalipas ay tila isang malayong paraiso na hindi na niya muling maaabot. Isang araw. 2 araw. Ang oras ay dumaan na parang isang panaginip na ayaw matapos. Ang pagkain ay inihahatid sa kanyang pinto ng isang kasambahay na hindi man lang siya magawang tignan sa mata. Ang tanging naririnig niya ay ang mga bulungan sa labas ng kanyang pinto, mga salitang humuhusga na hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niya ang bigat. Ngunit hindi ang pagkakakulong ang pinakamasakit para kay Liwayway. Hindi rin ang mga mapanuring tingin o ang gutom. Ang pinakamasakit ay ang alaala ng mga mata ni Alon. Ang pagdududa. Iyon, ang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Pinaniwalaan niya, kahit sa isang saglit, na nakita nito ang tunay niyang pagkatao noong gabing iniligtas niya si Hiraya. Ngunit ang isang alpiler, isang maliit na bagay na gawa sa kasinungalingan, ay sapat na upang burahin ang lahat ng iyon. Ang pag-asa niya ay unti-unting namamatay, na parang isang kandilang nauubusan ng hangin. Muli, naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam na sa mundong ito, ang mga tulad niya ay laging ipinanganak na talo. Walang boses. Walang kapangyarihan. Tanging ang kanilang dangal na lamang ang natitira at ngayon, pati iyon, ay ninanakaw na rin sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sahig at nakatingin sa buwang sumisilip sa kanyang bintana, may narinig siyang mahinang kaluskos sa kanyang pinto. Hindi ito ang karaniwang paglapag ng tray ng pagkain. Mas maingat ito, mas pailalim. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. May isang maliit na siwang sa ilalim nito at isang piraso ng nakatuping papel ang itinulak papasok. Pagkatapos ay mga yabag na mabilis na lumayo. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupulot ang papel. Binuksan niya ito. Isang drawing. Isang drawing ng 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Ang isa ay matangkad, si Alon. Ang isa ay may mahabang buhok, siya. At 3 maliliit na figura sa gitna. Sa ilalim nito ay may mga salitang isinulat ng isang bata. "Ate Liway, balik ka na." Napahagulgol si Liwayway. Hindi isang iyak ng pighati, kundi isang iyak ng pasasalamat at pangungulila. Sinag. Pag-asa. Hiraya. Sa gitna ng madilim na kulungang ito, ang kanilang munting mensahe ay isang sinag ng liwanag. Naalala niya ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa. Sila ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Ngunit paano? Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Alon ay nakakulong din sa sarili niyang bilangguan, ang kanyang opisina. Magdamag siyang nakaupo sa harap ng mga monitor ng security camera. Paulit-ulit na pinapanood ang mga recording mula sa araw na nawala ang alpiler. Ang sinabi ni Sinag ay hindi maalis sa kanyang isipan. Pumasok po siya sa kwarto ni Ate Liway kahapon. Paulit-ulit niyang pinanood ang video footage. Nandoon nga si Silvania, naglalakad sa pasilyo. Tulad ng sinabi nito, dumaan ito sa tapat ng silid ni Liwayway. Ngunit may isang sandali,
Isang napakaikling sandali na nawala ito sa anggulo ng kamera. Isang blind spot. Isang sulok na hindi abot ng lente. Eksakto sa tapat ng pinto ni Liwayway. Ilang segundo lamang iyon. Ngunit sapat na. Sapat na para magtanim ng isang bagay. Sapat na para sirain ang isang buhay. Pinatay ni Alon ang monitor. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng ebidensya ay circumstantial. Ang salita ng isang bata laban sa salita ng kanyang sariling pinsan. Kinaumagahan, hinarap niya si Silvania. Napanood ko ang mga recording. Sabi niya, sinisikap na panatiling kalmado ang kanyang boses. Ngumiti si Silvania, isang ngiting kampante. See? I told you. Wala kang makikita. May blind spot, sabi ni Alon. Tinititigan ito ng diretso. Nawala ka sa view ng camera ng ilang segundo. Eksakto sa tapat ng pinto niya. Ang ngiti ni Silvania ay bahagyang naglaho, ngunit agad din itong nakabawi. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, isang eksenang sanay na siyang gawin. Alon, paano mo nagagawang pagdudahan ako? Pagkatapos ng lahat, ako ang pamilya mo. Ang babaeng yon, kararating lang niya dito. Hindi mo siya kilala. Baka naman isa siyang sindikato o baka may masama siyang balak sa mga bata. Ang bawat salita ni Silvania ay isang patak ng lason na muling kumakalat sa isip ni Alon. Ang takot para sa mga bata, ang alaala ng kanyang asawa. Ang lahat ay bumabalik. Nagiging komplikado ang lahat. Hindi ko alam. Bulong ni Alon. Umiling na, para bang sinusubukang iwaksi ang lahat ng pagdududa. Hindi ko na alam. Ang pag-uusap na iyon ay narinig ni Liwayway. Ang pinto ng opisina ay bahagyang nakabukas at ang boses nila ay umabot hanggang sa hagdanan kung saan siya pinahintulutang maglakad-lakad sandali ng mayordoma. Narinig niya ang pagtatanggol ni Silvania at narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Alon. Hindi ko na alam. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Sapat na, sobra na. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang kanyang pagkatao ay isang tanong na walang kasagutan. Hindi na niya kayang mabuhay sa ilalim ng isang bubong kung saan ang tiwala ay kasing rupok ng isang telang sutla. Kailangan niyang umalis. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim, kinuha ni Liwayway ang piraso ng papel na may drawing ng mga bata. Hinalikan niya ito. Ito na lamang ang tanging bagay na dadalhin niya mula sa Hacienda del Sol. Sumulat siya ng isang maikling liham, hindi para magpaliwanag o magmakaawa, kundi para magpaalam. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang unan, sa pamamagitan ng bintana ng kanyang silid na nasa ikalawang palapag. Natanaw niya ang isang malaking puno na ang mga sanga ay halos abot kamay na. Huminga siya ng malalim, puno ng takot, ngunit puno rin ng isang bagong determinasyon. Dahan-dahan, maingat, at walang ingay, sinimulan ni Liwayway ang kanyang pagtakas papalayo sa mansyong nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at nag-iwan sa kanya ng panghabang buhay na sakit. Ang unang sinag ng araw ay dumampi sa mukha ni Alon, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang lamig na bumabalot sa kanyang diwa. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang imahe ni Liwayway na umiiyak at ang mukha ni Silvania na puno ng pagkukunwari ay nagpapalit-palit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bumangon siya na may isang desisyon. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ngunit bago niya muling harapin ang dalawang babae, kailangan muna niya ng kapayapaan, at ang kapayapaan na iyon ay matatagpuan niya sa kanyang mga anak. Naglakad siya papunta sa silid ni Liwayway para sabihin dito na malaya na itong lumabas habang siya ay nag-iimbestiga. Kumatok siya. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas. Wala pa rin.
Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang seradura at dahan-dahang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang silid na walang tao. Ang kama ay maayos, na parabang hindi hinigaan. At sa ibabaw ng unan ay isang piraso ng nakatuping papel. Ang kanyang liham. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang binubuksan ito. Senyor Alon, salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Hindi ko po hangad na magdulot ng gulo sa inyong pamilya. Aalis na po ako hindi dahil sa ako'y may kasalanan, kundi dahil masakit pong manatili sa isang lugar kung saan wala kang tiwala. Pakisabi na lang po sa mga bata. Mahal na mahal ko sila. Lubos na gumagalang, liwayway. Bawat salita ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Walang panunumbat. Walang galit. Tanging isang marangal na pamamaalam na mas masakit pa kaysa sa 1,000 akusasyon. Tumingin siya sa bintana na bahagyang nakabukas at sa malaking puno sa labas. At naunawaan niya. Tumakas siya. Isang damdamin na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang umapaw sa kanya. Pagkawala. At kasunod nito, ang matinding pagsisisi. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at kumaripas ng takbo. Hindi niya alam kung saan siya hahanapin, ngunit kailangan niyang subukan. Mga terminal ng bus, mga sakayan ng jeep, kahit saan. Habang nagmamaneho siya, na parang wala sa sarili sa gitna ng hamog ng umaga, ang mukha ni Liwayway, ang tapang nito noong gabing may unos, ang dignidad nito ng tanggihan ng pera, ang sakit sa mga mata nito nang siya ay pagdudahan, ay malinaw na nakaguhit sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon tinanong niya ang sarili. Sino nga ba ang mas pinaniniwalaan niya? Ilang oras siyang nagpaikot-ikot sa bayan, ngunit walang bakas ni Liwayway. Tila nilamon na ito ng lupa. Pagod at bigo. Napagpasyahan niyang bumalik muna sa mansyon. Marahil ay kailangan niyang harapin muna ang naiwang gulo bago niya ito muling hanapin. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang natatarantang mayordoma. Senyorito, dikihiraya po. Medyo hirap na naman pong huminga. Agad na tumakbo si Alon papunta sa silid ng mga bata. Naroon si Hihiraya, nakaupo sa kama, habang pinapaypayan ni Silvania. Ang paghinga ng bata ay hindi kasing lala ng dati, ngunit mayroon na namang bahagyang sipol na tunog. Anong nangyari? Tanong ni Alon. Ang boses ay nag-aalala. I don't know, Alon. Ibinigay ko lang naman ang vitamins niya tulad ng dati. Sabi ni Silvania, mukhang nag-aalala rin. Nasaan ang inhaler niya? Itinuro ni Silvania ang isang maliit na cabinet. Binuksan ito ni Alon at kinuha ang gamot. Ngunit sa pagmamadali niya, natabig niya ang isa pang bote sa tabi nito. Ang bote ng vitamins na laging ipinainom ni Silvania. Nahulog ito sa sahig at nabasag. Kumalat ang mga laman nitong maliliit at makukulay na gummy candies. Ngunit may napansin si Alon. Sa tabi ng inhaler may isa pang bote. Ang totoong bote ng gamot para sa hika ni Hiraya na halos puno pa. Samantalang ang bote ng vitamins na daladala ni Silvania ay halos kalahati na ang bawas. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Bakit halos hindi nababawasan ang gamot na dapat iniinom ni Hiraya araw-araw? At bakit ang bitamina na bigay ni Silvania ang halos ubos na? Naalala niya ang sinabi ni Silvania na ito na raw ang nag-aasikaso ng gamot ng bata simula ng ikulong si Liwayway. May kung anong nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan niyang dinampot ang isa sa mga natapong gummy candy. Pamilyar ito. Ito ang paboritong candy ng mga bata na madalas niyang bilhin.
Hindi ito gamot. Sylvania, sabi niya, ang boses ay mapanganib na kalmado. Ano ito? V-vitamins. Nauutal na sagot ni Sylvania. Espesyal na klase. Para sa mga batang sakitin. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang doktor ng pamilya. Inilarawan niya ang bote at ang laman nito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor sa kabilang linya. Mr. De Villa, base sa description mo, iyan ay isang brand ng imported na candy. Wala itong anumang sustansya. Isa lamang itong candy. Parang gumuho ang mundo ni Alon. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang biglaang paglala ng hika ni Hiraya, simula nang mawala si Liwayway. Ang pagpupumilit ni Sylvania na siya ang mag-alaga sa bata. Doc, sabi ni Alon, ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya makontrol. May isa pa akong tanong. Nag-aalangan siyang magsalita na parabang natatakot sa sagot na maririnig. Pwede mo bang tingnan ulit ang medical records ng asawa ko? Noong mga huling linggo niya. Mayroon bang kakaiba? Ilang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng tunog ng pag-type sa keyboard. Actually, Alon, ngayong binanggit mo, sabi ng doktor, ang boses ay nag-aalangan. Mayroon nga. Tinitingnan ko ngayon ang report mula sa pharmacy. Ang gamot sa puso na nadispensa sa kankan niya sa huling buwan. Iba ang pangalan sa gamot na nireseta ko. Magkatunog sila, ngunit ang isa ay... Well, ang isa ay isa lamang placebo. Isang sugar pill. Binitawan ni Alon ang telepono. Nabagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang pagugong ng isang napakalaking katotohanan sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ito isang aksidente. Dahan-dahan siyang lumingon kay Sylvania. Ang pinsan niya ay nakatayo doon. Namumutla, na parang isang multo, ang mga mata ay nanlalaki sa takot na huli na siya. Isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, mas madilim at mas masama kaysa sa inaakala niya. Ang hangin sa Baryo Maharlika ay mabigat at amoy usok mula sa mga nag-iihaw sa kanto. Para kay Liwayway, ito ang amoy ng kanyang katotohanan. Pagkatapos niyang makatakas mula sa Hacienda del Sol, wala siyang ibang lugar na mapupuntahan kundi ang maliit na kwartong inuupahan niya dati sa isang gusaling halos magiba na sa kalumaan. Muli siyang bumalik sa dati niyang trabaho, isang tagasilbi sa isang maliit na karinderya. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagbubuhat ng mabibigat na plato, paghuhugas ng sandamakmak na pinggan, at pagtitiis sa init ng kusina. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay mas pagod pa. Gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, binubuksan niya ang lukot-lukot na drawing ng mga bata. Tinititigan niya ang mga ito hanggang sa mamasa ang kanyang mga mata. Sinag, Pag-asa, Hiraya. Ang kanilang mga pangalan ay isang dasal na paulit-ulit niyang binubulong. Kumusta na kaya sila? Sino na ang nag-aalaga sa kanila? Iniinom kaya ni Hiraya ang kanyang gamot sa tamang oras? Ang pangungulila ay isang pisikal na sakit, isang bigat sa kanyang dibdib na hindi nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ang manatili sa lugar na iyon ay parang dahan-dahang pagpatay sa kanyang kaluluwa. Dito, kahit mahirap, malaya siya. Malaya siya mula sa mga mapanghusgang mata, mula sa malamig na pagdududa ni Alon, at mula sa nakalalasong presensya ni Sylvania. Ngunit ang nakaraan ay may paraan ng paghabol sa sino mang tumatakbo mula rito. Isang gabi, habang nag-aayos siya para magsara ng karinderya, isang pamilyar na anino ang humarang sa pintuan.
Si Mang Domeng, ang dati niyang amo sa pinanggalingang trabaho, ang dahilan kung bakit siya umalis at naghahanap ng bagong mapapasukan. Isang lalaking may malagkit na tingin at masamang reputasyon. Liwai Wei Hija, sabi nito. May isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Narinig kong bumalik ka raw. Sayang. Akala ko yumaman ka na sa mansyon ng mga De Villa. Napaatras si Liwayway. Hawak ng mahigpit ang walis na para bang isa itong sandata. Umalis na po kayo, Mang Domeng. Magsasara na po kami. Huwag ka namang ganyan. Sabi nito, humahakbang palapit. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Mahirap ang buhay dito. Baka kailangan mo ng tulong. Ang bawat hakbang nito palapit ay nagpapabalik sa alaala ng takot na naramdaman niya noon. Ang mga hindi inaasahang paghaplos, ang mga mahalay na salita. Ngunit ngayon, may nag-iba. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit mayroon ng kasamang galit. Ang liwayway na tumakas mula sa hasyenda ay hindi na ang parehong liwayway na nanahimik na lamang noon. Sinabi ko pong umalis na kayo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay may diin at tapang na ikinagulat, maging ng kanyang sarili. Aba, lumalaban ka na ngayon? Tumawa ito. Hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Mapapaamo rin kita. Habang nangyayari ito sa maruming eskinita ng Baryo Maharlika, isang magkakaibang ngunit parehong matinding eksena ang nagaganap sa malamig at malinis na opisina ng Hacienda del Sol. Si Alon ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay nababasa lamang ng liwanag mula sa screen. Pagkatapos ng kanyang natutuklasan mula sa doktor, ginugol niya ang buong araw sa pagsasaliksik. Tumawag siya sa mga parmasya. Kinausap ang mga dating tauhan at pinagtagpi-tagpi ang isang kwento ng kasinungalingan at pagtataksil na napakatagal nang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling pamamahay. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Si Silvania, ang kanyang pinsan, ang babaeng lumaki kasama niya. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang unti-unting pagpapalit ng gamot ng kanyang asawa. Ang pagmamanipula sa mga sitwasyon para palabasin na ito ay natural na pagkamatay. At ngad, ang kaparehong lason ay unti-unti niyang ibinabaling sa mga batang ulila. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong isang mas malalim na damdamin. Ang matinding pagsisisi. Pinabayaan niya si Liwayway. Hinusgahan niya ito. Itinaboy niya ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanyang pamilya. At ngayon, baka kung nasaan na ito, mag-isa at walang kalaban-laban. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kailangan niya itong mahanap. Hindi lang para humingi ng tawad, kundi para protektahan ito. Kung nagawa ni Silvania ang lahat ng yon sa sarili niyang pamilya, ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa isang babaeng itinuturing niyang kaagaw? Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Ipinahanap niya ang pangalan ni Liwayway Di Makulangan sa lahat ng record na mahahanap niya. At sa wakas, isang pribadong investigador ang tumawag pabalik. May natagpuan silang address sa Baryo Maharlika, isang karinderya. Agad na pinatakbo ni Alon ang kanyang sasakyan. Binabagtas ang mga kalsadang bihirang-bihira niyang puntahan. Bawat segundo ay mahalaga. Nakarating siya sa isang makipot na eskinita. Mula sa loob ng kanyang kotse, sa dilim. Natanaw niya ang liwanag mula sa isang maliit na kainan. At doon, sa labas, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya si Liwayway.
nakasandal sa pader, at isang lalaki ang marahas na nakahawak sa braso nito. Hindi na siya nag-isip. Ang nag-aalab, nagalit, at ang pangangailangang protektahan si Liwayway ay mas malakas kaysa sa anumang lohika. Sa isang iglap, lumabas siya ng kotse at sumugod na parang isang toro. "Bitiwan mo siya," sigaw niya. Ang kanyang boses ay dumagundong sa tahimik na gabi. Nagulat si Mang Domeng. Bago pa man siya makapag-react, isang malakas na suntok mula kay Alon ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak ito sa sahig. Nagulat at duguan ang labi. Nakatayo si Alon sa ibabaw nito. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Liwayway, ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Si Liwayway ay nanginginig pa rin, nakatingin sa kanya na may halong gulat, takot at pagkalito. Matapos niyang tiyakin na hindi na babalik pa ang lalaki, humarap si Alon kay Liwayway. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Ang dating malamig at aroganteng amo ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Pagsisisi. "Liway," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot at halos pabulong. "Bumalik ka na sa amin. Kailangan ka namin. Kailangan kita." Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili na sabihin ang mga salitang magpapabago sa lahat. "May isang masamang katotohanan kang dapat malaman. Tungkol kay Silvania at tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Sol ay balot ng isang mabigat na katahimikan." Liwayway ay nakaupo sa tabi ni Alon, ngunit isang malaking pader pa rin ang nakapagitan sa kanila. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan at sakit. Habang mabilis na tinatahak ng sasakyan ang madilim na kalsada, ang mga salita ni Alon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "May isang masamang katotohanan kang dapat malaman." Sa loob ng sasakyan, sinimulan ni Alon na ilahad ang lahat. Bawat piraso ng katotohanang natuklasan niya ay parang isang matalim na bubog na sumusugat sa hangin sa pagitan nila. Ang peking gamot para sa hika ni Hiraya. Ang peking gamot sa puso ng kanyang yumaong asawa. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay kagagawan ni Silvania. Habang nagsasalita si Alon, ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. Ngunit higit sa lahat, puno ito ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Liway," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa kanya. "Pinagdudahan kita. Hinayaan kong lasosoy ni Silvania ang isip ko. Halos ipahamak ko ang mga bata. At ikaw." Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang isip ay sinusubukang tanggapin ang lahat. Ang kabaitan ni Silvania ay isang maskara. Ang pagmamalasakit nito ay isang lason. Ang babaeng nagparatang sa kanya ng pagnanakaw ay isang mamamatay tao. Isang pakiramdam ng matinding takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para kina Sinag, Pag-asa, at lalo na kay Hiraya na naging laruan sa mga kamay ng isang demonyo. Sa gitna ng takot na iyon, isang bagong damdamin ang sumibol. Determinasyon. "Kailangan nating bumalik," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Hindi natin pwedeng iwan ang mga bata sa kanya." Sa mga salitang iyon, isang bagay ang nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila amo at katulong. Sila ay dalawang taong nagkakaisa sa iisang layunin. Ang protektahan ang tatlong batang walang kasalanan. Pagdating nila sa hacienda, ang buong bahay ay tahimik, ngunit isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng panganib. Dahan-dahan silang pumasok. Naabutan nila ang mayordoma sa sala
Ang mukha nito ay balisa. "Senyorito, kanina pa po kayo hinahanap ni Ma'am Silvania." Bulong nito. Nasa dining hall po siya, inihanda ang hapunan. Nagkatinginan sina Alon at Liwayway. "Ito na. Manang, dalhin mo ang mga bata sa pinakaligtas na silid sa bahay na ito at huwag kayong lalabas, anuman ang mangyari." Maring utos ni Alon. Tumango ang matanda at mabilis na umalis. Humarap si Alon kay Liwayway. "Kaya mo ba ito?" Tumango si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapang na hindi niya alam na taglay niya. Para sa mga bata. Magkasabay silang naglakad papunta sa dining hall. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin ay tila lalong kumakapal. Pagpasok nila, nakita nila si Silvania. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa na para bang isang reyna sa kanyang trono. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain at may 2 kandila na nagbibigay liwanag sa kanyang nakangiting mukha. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. "Alon, pinsan, saan ka ba nanggaling?" Sabi niya, ang boses ay matamis na parang pulot. "At anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Tumingin siya kay Liwayway na may pagkasuklam. Hindi sumagot si Alon. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, sa tapat ni Silvania. Si Liwayway ay nanatiling nakatayo sa likod niya. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. "Tapusin na natin ito, Silvania," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Silvania, nagkukunwaring walang alam. Inilapag ni Alon ang isang maliit na bote sa mesa. Ang bote ng vitamins ni Hiraya. "Nakausap ko ang doktor. Alam ko na ang lahat." Ang ngiti ni Silvania ay dahan-dahang naglaho. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Ang gamot ni Hiraya," patuloy ni Alon. Ang kanyang boses ay nagsisimulang tumaas. "At ang gamot ng asawa ko, ang placebo, ang sugar pill na ipinalit mo sa gamot, na dapat sana'y nagligtas sa buhay niya." "Sinungaling!" sigaw ni Silvania, tumatayo. "Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain ako sa'yo. Huwag mo siyang isali dito." Sigaw ni Alon pabalik. Ang kanyang kamao ay dumagundong sa mesa. Nagpatalsikan ang mga kubyertos. "Ito ay sa pagitan nating dalawa, Silvania." "Bakit?" "Pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa'yo, sa pamilya mo." "Bakit?" Doon, sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang maskara ni Silvania ay tuluyan ng gumuho. Ang pagkukunwari ay napalitan ng isang mapait na tawa. Isang tawa na puno ng galit, inggit, at kabaliwan. "Bakit?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nagiba. Naging matinis at puno ng lason. "Dahil dapat ako yun, Alon. Dapat ako ang asawa mo. Dapat ako ang may-ari ng lahat ng ito. Lumaki ako sa anino niya. Laging pangalawa. At kahit nung namatay na siya, nagdala ka pa ng mga bastardo sa pamamahay na ito para palitan siya. Wala kang karapatan. Ako ang may karapatan." Putol niya. "At pagkatapos, dumating ang hampas lupang ito." Itinuro niya si Liwayway. "Isang katulong na unti-unti kang inaagaw sa akin. Katulad niya. Katulad ng asawa mo." Habang sumisigaw si Silvania, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging itsura ng isang taong wala na sa tamang pag-iisip. Dahan-dahan siyang lumakad paikot sa mesa, palapit sa kanila. "Akala niyo ba matatalo niyo ako?" bulong niya. Isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang likuran, sa ilalim ng kanyang damit, may kinuha siyang isang maliit
ngunit makintab na bagay. Isang kutsilyo na ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Natigilan sina Alon at Liwayway, ngunit bago pa sila makakilos, hindi sila ang tinarget ni Sylvania. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo ito hindi papunta sa kanila, kundi papunta sa pintuan kung saan biglang lumitaw ang isang maliit na anino. Si Hiraya. Nakatakas mula sa silid. Marahil ay dahil narinig ang sigawan. Hiraya! Sigaw ni Liwayway. Ngunit huli na ang lahat. Nahablot ni Sylvania ang bata, itinago ito sa kanyang likuran at itinutok ang patalim sa leeg nito. Isang maling galaw, Alon, sabi ni Sylvania. Humihingal, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. At sasama sa akin ang paborito mong pamangkin. Kung hindi ka mapapasa akin, sisiguraduhin kong walang kaligayahan na matitira sa'yo. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging gumagalaw ay ang liwanag ng kandila na sumasayaw sa malamig na talim ng kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Hiraya. Ang maliit na bata ay hindi umiiyak. Ito ay paralisado sa takot, ang mga mata nito ay nakatitig kay Liwayway. Nagmamakaawa. Sylvania, bititiwan mo ang bata. Sabi ni Alon, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Isang senyas ng pagsuko. Ako ang kalaban mo dito, hindi siya. Huwag mo siyang idamay. Huli na ang lahat, Alon. Tumawa si Sylvania. Isang tawang walang saya. Siya ang simbolo ng lahat ng kinuha niyo sa akin. Ang pangarap, ang pamilya, ang pag-ibig mo. Si Liwayway ay nakatayo sa likod ni Alon. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya at ang takot na iyon ay pumukaw sa isang bagay sa loob niya. Isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang sariling takot. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko na lang at tumatanggap ng panlalait. Hindi na siya ang babaeng tumatakbo palayo. Siya na ngayon ang tagapagtanggol. Habang patuloy na nagsasalita si Sylvania, ibinubuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Sinimulan ni Liwayway na mag-isip. Hindi niya kayang labanan ang lakas nito. Ngunit marahil, kaya niyang labanan ang isip nito. Naalala niya ang mga araw na inalagaan niya ang mga bata, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangarap. Tama ka, Sylvania. Biglang sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado ngunit sapat na malakas para makuha ang atensyon ng lahat. Natigilan si Sylvania. Maging si Alon ay napalingon sa kanya, nagtataka. Naglakad si Liwayway palapit, dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nakataas din. Tama ka. Napakarami mong isinakripisyo. Napakarami mong tiniis. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Sigaw ni Sylvania, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan na sa kanyang boses. Hindi. Patuloy ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sylvania, puno ng isang kakaibang awa. Naiintindihan kita. Gusto mo lang namang mahalin. Gusto mo lang ng pamilya. Pareho lang tayo. Ang mga salita ni Liwayway ay tila isang balsamo sa nag-aapoy na galit ni Sylvania. Ang pagiging kalmado niya sa gitna ng kaguluhan ay isang bagay na hindi inaasahan nang nababalisa nitong isip. Sasahamam ang mga batang ito. Sabi pa ni Liwayway, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Hindi nila kasalanan ng lahat. Mga ulila sila, Sylvania. Katulad mo at katulad ko, naghahanap lang din sila ng pagmamahal. Si Hiraya, ang tanging pangarap lang niya ay magkaroon ng isang buong pamilya. Isang ina na mag-aalaga sa kanya. Sa pagbanggit ng salitang ina, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Sylvania. Isang saglit na paglambot. Isang saglit na pagkalito. Tumingin ito sa batang hawak niya na parabang ngayon lang niya ito tunay na nakita. At sa saglit na iyon,
Sa sandaling pag-aatubili na iyon, doon, kumilos si Liwayway. Hindi pa sugod, kundi patagilid. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang makapal at mabigat na mantel ng mesa. Sa isang malakas na hila, ang lahat ng nasa ibabaw nito, mga plato, kubyertos, baso, at ang nag-aapoy na mga kandila, ay bumagsak sa sahig sa isang nakabibinging ingay. Nagulat si Silvania. Ang biglaang ingay at ang pagbagsak ng mga nag-aapoy na kandila sa paanan niya ay sapat na para mawala ang kanyang konsentrasyon. Lumuwag ang kanyang pagkakahawak kay Hiraya. Ngayon na, Alon, sigaw ni Liwayway. Kasabay ng sigaw niya, sumugod si Alon. Itinulak niya si Silvania palayo kay Hiraya habang mabilis namang hinila ni Liwayway ang bata palayo sa gulo. Napasubasob si Silvania sa sahig, nabitawan ng kutsilyo. Ngunit ang kanyang kabaliwan ay hindi pa tapos. Tumayo siyang muli, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dinampot niya ang isang nabasag na bote ng alak mula sa sahig at itinutok ito kay Alon. Ngunit bago pa man siya makasugod, ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumilaw mula sa bintana at ang tunog ng mga sirena ay biglang pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang mayordoma, sa kanyang talino, ay nakatawag na pala ng tulong. Doon, sa gitna ng nagkalat na bubog at sa ilalim ng umiikot na pula at asul na ilaw, tuluyan ng sumuko si Silvania. Napaluhod na lamang siya, umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Habang kinukuha siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nakahanap sa mga mata ni Alon sa huling pagkakataon. Walang galit. Tanging isang malawak at malungkot na kawalan. Nang matapos na ang lahat, nang ang mga sirena ay papalayo na at ang katahimikan ay muling bumabalik, doon pa lang naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang buong katawan. Niyakap niya si Hiraya na umiiyak na ngayon sa kanyang mga bisig. Lumapit din sina Sinag at Pag-asa kasama ang mayordoma at lahat sila ay nagyakapan sa gitna ng nagulong dining hall. Lumapit si Alon. Dahan-dahan. May bagong paggalang at paghanga sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Liwayway. Ang babaeng inakala niyang mahina ay ang nagligtas sa kanilang lahat, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa at tapang. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Liwayway. At pagkatapos, sa balikat ng mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang nakaraan, nabuo ang isang imahe. Isang imahe ng isang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng apoy, ngunit lumabas na mas buo at mas matatag. Sa labas, ang madilim na gabi ay unti-unti nang naglalaho. At sa silangan, ang unang sinag ng bukang Liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Nang mahimasmasan ang mga bata at naihatid na sa kanilang silid, naiwan sina Alon at Liwayway sa balkonahe. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay komportable na, puno ng mga damdaming hindi na kailangan pang sabihin. Binasag ni Alon ang katahimikan. Humarap siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Liwayway di makulangan. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa malamig na hangin ng umaga. Kinuha niya ang kamay nito. At sa harap ng sumisikat na araw, sa harap ng isang bagong pag-asa, lumuhod siya. Papayag ka ba na bigyan ng pagkakataon ng isang tulad ko na magbayad sa lahat ng aking pagkakamali at mahalin ka sa nalalabi kong buhay? Isang taon ang lumipas. Ang Hacienda del Sol, na dating isang malamig at malungkot na mansyon, ay nagbago na. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang himig
ng masayang musika. Ang mga dating tahimik na pasilyo ay puno na ngayon ng tawanan ng mga bata, hindi lang 3, kundi marami pa. Sa hardin, sa ilalim ng parehong puno ng mangga, kung saan unang naglaro sina Liwayway at ang mga bata, isang maliit, ngunit taimtim na seremonya ang nagaganap. Walang engrandeng selebrasyon, walang daan-daang bisita. Tanging ang mga taong tunay na mahalaga. Si Elon ay nakatayo sa harap ng isang maliit na altar, suot ang isang simpleng barong. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating blangkong pader. Ngayon, mayroon ng ngiti sa kanyang mga labi at isang hindi maipaliwanag na kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng kapayapaan at kaligayahan. Na kanyang tabi ay sina Pag-asa at Hiraya. Si Pag-asa, suot ang isang munting barong. Ang siyang may hawak ng mga singsing. Si Hiraya naman, sa kanyang puting bestida, ay masigla na at wala ng bakas ng pagiging sakitin. At sa dulo ng munting pasilyo na gawa sa mga puting rosas, dahan-dahang naglakad si Liwayway. Suot niya ang isang simpleng puting bestida at ang kanyang buhok ay may koronang gawa sa mga bulaklak ng sampagwita. Sa kanyang paglalakad, kasama niya si Sinag na masayang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Alon. Habang naglalakad siya, ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagbalik sa kanyang alaala. Ang gabing may unos, ang ninakaw na melodiya, ang sakit ng pagdududa, at ang tapang na natagpuan nila sa piling ng isa't isa. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Pagdating niya sa harap ni Alon, marahan nitong inangat ang kanyang belo. "Handa ka na ba?" Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting puno ng katiyakan. Matagal na. Ang kanilang mga panata ay simple ngunit puno ng kahulugan. Hindi sila nangako ng isang perpektong buhay, kundi nangako silang haharapin ang anumang pagsubok ng magkasama. Ako, si Alon Marco de Villa. Simula ni Alon habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Liwayway. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ay tinatanggap kang maging aking asawa, ang aking Liwayway sa bawat umaga. Ipinapangako kong aalagaan ka, pagkakatiwalaan ka, at mamahalin ka. Kasama ng ating 3 munting anghel sa lahat ng araw ng aking buhay. Nang si Liwayway na ang magsasalita, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Ako, si Liwayway di Makulangan, ay tinatanggap kang maging aking asawa, ang aking Alon, na nagbibigay lakas sa akin. Ipinapangako kong mananatili sa iyong tabi, sa hirap at ginhawa. Dito, sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, ipinapangako kong bubuuin natin ang isang tahanan na puno ng pagmamahal. Isang tahanan kung saan ang lahat ay may halaga. Nang sila ay idineklara ng mag-asawa, ang kanilang unang halik ay sinaksihan ng masayang palakpakan ng iilang taong naroroon at ng masigabong hiyawan ng 3 bata. Lumapit ang mga ito at niyakap sila ng mahigpit at sa sandaling iyon, sila ay opisyal ng isang buo at masayang pamilya. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila hindi papunta sa mansyon, kundi sa isang bagong gusali na itinayo sa isang bahagi ng lupain ng hasyenda. Ito ay isang maganda at malinis na bahay, hindi kasing laki ng mansyon ngunit mas masaya ang aura. Sa arko ng pasukan nito ay may nakaukit na mga salita na gawa sa kahoy. Tahanan, Liwayway. Ito ang kanilang pangarap na binuo. Isang bahay ampunan para sa mga batang inabandona at nangangailangan ng kalinga. Ang sakit na pinagdaanan nilang lahat ay ginawa nilang inspirasyon upang magbigay pag-asa sa iba. Pagpasok nila, sinalubong sila ng mga ngiti.
at yakap ng mga unang batang residente ng tahanan Liwayway. Ang dating malamig na yaman ng mga Devila ay nabigyan ng bagong kahulugan. Ito ay naging instrumento ng pagtulong at pagmamahal. Sa paglubog ng araw, habang pinapanood nila ang mga bata na masayang naglalaro sa hardin, tumayo sina Alon at Liwayway sa balkonahe, magkayakap. Kasama nila sina Sinag, Pag-asa at Hiraya. Masaya ka ba? Tanong ni Alon. Hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Liwayway. Tumingin si Liwayway sa kanya, pagkatapos ay sa mga bata at sa tahanang kanilang binuo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sobra pa sa masaya, sagot niya. Nahanap ko na ang lahat ng hinahanap ko sa lugar na hindi ko inaasahan. Hindi. Pagtatama ni Alon, hinigpitan ang yakap sa kanya. Hindi mo ito nahanap. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagdala ng liwanag dito, Liway. Ikaw ang aming butyang Liwayway. Magkayakap silang 5, isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na sinubok ng panahon. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang masayang wakas lamang. Ito ay nagsimula ng isang bagong kabanata, isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad, at pagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan, kundi sa laki ng kanyang puso at sa kakayahan nitong magbigay ng liwanag sa dilim. At dito nagtatapos ang ating kwento, isang salaysay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag sa kamalian, bagkus ito ang liwanag na gumagabay sa atin para makita ang katotohanan. Ang aral ng kwentong ito ay simple lamang. Ang dignidad at kabutihan ng puso ay kayamanang hindi mananakaw ninuman, at ito ang laging magiging susi sa pag-abot ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Liwayway at Alon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong uri ng kwento naman ang nais ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig PH.